Baka matanaw at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan, tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami yung nagkabarong. Lumakas man ng ulan ay wala butas sa bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tunog at ang kanisin, mga ilaganas na nasa kaon. Kahit na hindi Pasko sa langya, siya ay may hamon na sarap, siguro manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ng tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakatao ay pinag-aagawan. Kaya naman, di niya pinakakawalan kung makikita ko lamang siya at aking sasikuan. Subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo lang, di bang patagal ng bigas namin, hindi puno ang dingding ng bahay namin na pinagtagpitag pinyero sa gabi. Sobrang init na tumutunog ng ilon na di kaya bilhin ko pang ilagay sa inon. Pinakulong tubig sa lumat ako ring huling-huling, gamit na ang panggatong na inanudama sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yamin payo ang aking inay may kayamanan, isang kaldero na nagagamit na pag ang aking ama ay sumelo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot asin ng 50 pesos sa magkape pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming araw mo, mataas lang ang bako doon, nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makakapagpalino ng mata nyo. Kaya wag kang masyadong halata, bato sa langit ang mataba.